Paalala, ang mga personal na detalye sa video na ito ay pawang kathang-isip lamang at nilikha para sa layuning makapagturo. Anumang pagkakawig sa tunay na tao, buhay man o patay, ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga detalye ay hindi dapat ituring na tunay o totoo, at ang video ay ginawa upang magbigay ng gabay at kaalaman lamang. Paano mag-apply ng Increase of Accountability sa OFBS? Buksan ang inyong browser. Maaaring Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge at itype sa search bar ang fidelitybanding.treasury.gov.ph. Pagkatapos, ay itype ang enrolled email address ng inyong agency user account at password, pati na rin ang CAPTCHA na nasa login page at pindutin ang login. Paalala, malalak ang inyong account pagkatapos ng 5 beses na maling password na nailagay. At kapag nalock ang inyong account, ay maaaring pindutin ang please reset your password o mag-email sa BTR para ma-recover ang inyong account. Kapag nakapag-login na, pindutin ang Manage Fidelity Bond. Hanapin ang pangalan ng taong mag-apply ng Increase of Accountability gamit ang search box. Paalala, siguraduhin na ang nilagin na agency user account ay ang ginamit na account nung ito ay nag-apply ng Fidelity Bond para ito ay may apply ng Increase of Accountability. Kapag nahanap na ang pangalan ng taong mag-apply ng Increase in Accountability, ay pindutin ang Cancel Band na nasa tapat ng kanyang pangalan. Ito ang makikita sa inyong screen pagkatapos mapindot ang Cancel Band. Piliin ang Increase of Accountability or Transfer of Station or Changing Position na makikita sa drop-down list. Pindutin ang Proceed. Pagkatapos mapindot ang Proceed, ang lalabas na sa inyong screen ay ang inyong Fidelity Band application na naglalaman ng mga detalye sa nakaraang application ninyo ng Fidelity Band. Kung wala namang dapat baguhin sa unang part ng inyong GF57, pindutin ang Continue button. Sa pangalawang part ng GF57, ilagay ang kasalukuyang petsa sa Date Accomplished. Kung wala nang dapat baguhin sa pangalawang part ng inyong GF57, ay pindutin na ang Continue button. Kapag nakarating na sa part ng Band Period Coverage, piliin o ilagay ang inyong preferred date of payment o ang petsa kung kailan kayo magbabayad para sa inyong Increase of Accountability. Siguraduhin na ang preferred date of payment ay reasonable o may palugit na at least 3 to 5 working days o higit pa para sa oras na gugugulin para ito ay i-approve ng inyong agency, approver, sa pagsusumit sa BTR, pag-a-assess ng BTR at sa pag-i-issue ng ATAP kung over-the-counter ang paraan ng pagbabayad. Paalala, kung ang petsa na napili ay lumipas na kapag inassess o pinoproseso na ng BTR ang inyong uploaded application sa OFBS, ay i-revert o ibabalik ang application ninyo upang mabago ang inyong preferred date of payment. Pag natapos ng ilagay ang date of payment, mangyaring huwag kalimutan palitan ng amount ng inyong updated amount of accountability para sa inyong Increase of Accountability na ina-apply. Ilagay lamang kung saang kategorya na angkop ang inyong amount of accountability. Paalala, magkaiba ang halaga ng accountability at amount of band, kaya siguraduhin na ilagay ninyo ang tamang halaga na accountable kayo. Ilagay sa may part ng public funds ang halaga ng accountability. Kung ikaw ang namomolekta ng bayad mula sa inyong mga kliyente bilang collecting officer. Kung ikaw ang nagpoproseso sa mga kailangang bayarin ng inyong ahensya bilang disbursing officer, petty cash custodian o cashier. Kung ikaw ang pumipirma sa mga disbursement voucher o cheque para sa mga bayarin ng inyong ahensya bilang signing officer o head of the agency. Kung ikaw ang nagpoproseso ng mga investments ng inyong ahensya bilang investment officer. Ang inyong amount of band sa may public funds ay depende kung saan bracket siya applicable based sa schedule of premium rates. Ang inyong amount of premium naman na siyang binabayaran ninyo ay 1.5% ng inyong amount of band pero hindi bababa sa 150 pesos. Kung ikaw ay may accountability sa mga supplies ng inyong ahensya, ilagay ang total amount as of date of application sa may inventories per GAM. Ang inyong amount of band sa may inventories per GAM ay 50% ng inyong amount of accountability. Kung ikaw ay mayroong accountability sa mga movable properties ng inyong ahensya, ilagay ang total amount sa may property, plant and equipment ayon sa katumbas na net book value. I-total ang net book value o carrying amount at hindi ang purchase cost.
Ang inyong amount of band sa may property, plant, and equipment ay 30% ng inyong amount of accountability. Kung ikaw ay may accountability sa mga forms and other valuables ng inyong ahensya, ilagay ang total amount sa kung saan siya naangkop sa may forms and other valuables. Ang inyong amount of band sa mga forms and other valuables ng inyong ahensya ay 10% ng inyong amount of accountability. Kapag nailagay na ang inyong amount of accountability, ay makikita sa pinakailalim na part ang inyong total accountability, band, at premium. Pindutin ang validate at pagkatapos ay ang continue button. Sa last na part, palitan ang mga dapat palitan kung meron man. Palitan ang place of assignment kung kayo ay nalipat ng station o division kaya kayo ay nag-apply ng increase of accountability. Palitan ang title of position or designation kung nabago ang inyong position o nadagdagan ng inyong bandable position. Designation kaya kayo ay nag-apply ng increase of accountability. Palitan ang date of designation or assumption of accountability kung kailan kayo nalipat sa inyong bagong station o na-designate o nag-oath sa inyong bagong bandable position. Designation na siyang rason kung bakit kayo ay nag-a-apply ng increase of accountability. Pagkatapos ma-update ang mga bagong information ay pindutin na ang finish. Pagkatapos mapindot ang finish ay makikita ang status na for agency approval, kaya kailangang i-approve gamit ang account ng inyong agency approver. Iko-compute ng system ang premium na dapat ninyong bayaran mula sa napili ninyong preferred date of payment at panibagong amount of accountability. Kung saan nabawas na ang unused premium mula sa inyong previous band, ang application naman na inyong kinancel ay magkakaroon lamang ng status na cancelled pagkatapos magawa ng confirmation letter o ma-approve ang inyong application for increase of accountability ng BTR. Panoorin ang part 2 video na may pamagat na paano mag-approve ng Fidelity Band application kung ang status ay for agency approval para ma-approve ang mga Fidelity Band na ina-apply ng increase of accountability. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong ito sa inyong Fidelity Band application.